Ha? Together. Together na united pa. Okay? So dapat, kapag family day, masaya. Tama po ba yun? No? Ano no? Meron parang nakikita ko medyo malungkot yata lahat. Napuyat mo ba? Pagod mo ba? Okay? Nasabi mo na souvenir natin kanina? Ano yun? Kanina kanina? Mga anak ng Diyos, kumempo. Kaya wala kumikempo. Okay? Tama mo ba? Nahihiya mo ba? So bakit yan nahihiya? Palagay niyo po. Di alam mo para di ka mahirapan kung tuwing mo lang. Maaaring kaya tayo nahihiya, maybe because hindi natin kinoconsider ang bawat isa as a family. Tama po ba yun? Di ba ba? So, itong family day ko na to, okay, talagang ang tumatak sa atin bilang isang pamilya, okay, tayo dapat mawala yung hiya, right? Mamaya, pag naglalaro tayo mamaya, di ba? So, imagine, kung habang naglalaro tayo, nahihiya ka, di ba? So, malungkot. Tama po ba yun? Alright? So, ano natin, i-treasure natin yung pagkakataon na to. Lalo na tayo pinagpala ng Diyos na isang magandang panahon. Tama po ba? Alam naman natin na dapat ang family day natin is month of May pa. Tama? Pero hindi natuloy dahil kasi sa mga panahon. At dahil po ba ito, this is the day that the Lord has made. So we must rejoice and be glad in it. Tama mo ba yun? Tayo po tayo manalangin sa Panginoon. Lord, sa umagang ito, O Diyos, kami Lord ay nagpupuri. Nagpapasalamat, Lord, sa iyong dakilang na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kamanghamang ng biyaya sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord, na pinagtipon-tipon mo kami, Panginoon, bilang isang iyong pamilya, Lord, God. Dalangin ko, O Diyos, magpalaki mo bawat isa sa amin at patuloy mong maghali, Lord, sa umagang ito, punuan mo ng kagalakan, Lord, ng bawat isa. At sa aming paglalaro mamaya, Panginoon, nawa, Lord, nanata po ang bawat isa sa amin, O Diyos, nawa, Lord, ay wala masyadong masaktan, Panginoon, mag-Diyos, Lord, ay mapulong itong lugar na ito, Lord, at kagalakan mo, pagpalain, Lord, itong lugar na ito, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya, Lord Jesus, sa iyong papuri, Lord, itong hamdalan sa pangalan ni Cristo Jesus, Amen. Kanina po, meron tayong icebreaker, okay? At ang tanong po sa icebreaker natin, at may tanong ng icebreaker natin, what is your favorite time with your family? Pwede po ba ako magtanong sa bawat team? Isa lang, volunteer ng isang bawat team. Kung ano yung sinagot ninyo kanina. Okay? Kasi nga, since ito yung family day, okay, naahati na tayo sa 4 na grupo. Okay, dapat isang pamilya pa rin tayo. Sabi nga ni Lowa kanina, together. Sabi naman nila, unity. Okay? Tama po ba yan? So, kung sa yellow team, ano yung sinagot ng isa sa inyo? Sino yung gusto ba yun dito? Ano yung paboritong oras ninyo kasama ang inyong pamilya? Wala kasi ito. Pag bumiyahe, nakasama ko ang pamilya. Travel, social ko, nagka-travel. Dito tayo sa Lendin, sino susunod dito? Wala? Paborito ka? Sana naman po, sir, pagkagabi, kasi sobrang busy ng araw, tapos pagkagabi, yung time, kaya naman po yun. So, favorite time ay gabi lang. Okay, gabi lang kasi yung bonding time. Ano pa ba? Dito sa, ano ba sa inyo? Ako po sinagot ko every Sunday po, sama-sama kami sa church. Every Sunday na sa church, dito po sa white team. Sino sasagot sa white team? Sino? Pag nag-outing, sasama ka rin kami Brother Orton dahil nagka-travel din siya. Tama po ba yan? So lahat tayo meron favorite time with the family. Tama po ba? And doon sa favorite time na yun, talagang preparation natin yun, ma-enjoy natin sa bawat pagkakataon. Magkakain siguro tayo kasi sigurado po yun. Pero ano ba yung time? Pag sinabing time, para sa inyo, ano ang lugar ng time? Time is
Treasure? Precious? Yes? Ano ba? Time is memories. Ito. Magtalo na relative. Meron tayo. Time is Gift. gift. Praise God. Kaya maraming ibig sabihin para sa atin ng time. Tama po ba yun? No? Sabi ko dito, sa lahat ng sinunod natin, time is makikita natin important sa buhay natin. Tama po ba? Sabi ko dito, in fact, may malaking bahagi ang oras sa ating buhay. We all live with time. Amen po ba nun? No, walang tao na nabubuhay na walang oras. Tama po ba? Lahat tayo mayroong timeline na tinatawag. Tama po ba yan? So lahat tayo nabubuhay sa oras. Okay? At ito yung dito kung gusto ko mag-focus ngayon yung bagay dito. Alright? Because this is a family day. And nawa ko, sabi nga naman ng kanila, time is treasure, time is gift, okay? Time is memory. Let's create time with the memory. Okay? I-treasure natin itong time na to together with us, with our family, okay? With a gift. Okay? I-ano natin ito as precious. Amen po ba doon? No, sabi ko dito kaya ito, no, nawa, as we celebrate Family Day, magamit natin ang bawat oras at pagkakataon na ito para tayo ay magsaya. Para ma-enjoy natin ang favor and the presence of the Lord sa pamamagitan ko ng bawat isa ko sa atin. Again, ulitin ko, no, bagamat nahahati tayo sa apat na grupo, hindi yung ibig sabihin, magkakalaban tayo. Okay? Tayo ay isang pamilya. Right? Mamaya kasi baka naglalaro tayo, ang target natin talaga manalo. Okay? Makuha yung pinakamalaking trophy. Baka magsutulan tayo. Okay? Baka magsipakan tayo, magsakitan tayo. Na hindi nagresulta o hindi nagpapakita ng pagiging magkapamilya. Right? Okay? So sabi ko rito, i-enjoy natin para mas malalo pa no na ang bawat pagkakataon ng oras na Lord binigay sa atin ng Lord, mas palalingin pa natin yung ating relasyon sa isa't isa. Okay? Nawa, kapag tayo naglalaro, alright? Nawa, mamaya, kung makita natin, yung mas, ay, ganito pala siya maglaro. Ay, ganito pala siya tumawa. Amen? No, ito yung ipakita natin. No, ipakita natin kung ano yung tayo. Kasi hindi natin kailangan mahiya sa isa't isa because we are family. Tama po ba yun? Di ba? So imagine niyo, sino dito yung nanay o tatay niya na hindi nagpalit ng diaper? Meron na dito mga magulang. Mga magulang kung kahit kailan hindi ako nagpalit ng diaper o hindi ako nagpalit ng lampay. Di ba? Sino dito yung mga anak nila o yung mga anak kapag papatang ng diaper, nahihiya ka sa nanay-tatay mo. Di ba wala? Bakit hindi nahihiya? Kasi we are family. Amen? So same with us, ngayong umaga ito, since it's yung family day, that is the Lord, mas magpapalalim pa natin yung relasyon sa isa't isa. Alisin natin, o kaya may isolator tayo, okay? Kailangan ma-pray natin yung eyes. Kapag sinabing eyes, ito yung cold, yung lamig. Dapat nag-aanan tayo sa pag-ibig sa Panginoon bilang isang pamilya. Tama po ba yun? So sabi ko rito, ang problema ko sa oras, okay? Pero ang problema ko sa oras, minsan, kinakalaban natin ang oras. Tama po ba? Sino dito, best friend mo ang oras? Wala? Di ba, madalas tayo ipaglaban tayo sa oras. Tama? Madalas, hinahabol na rin yung oras. Ay, di ba, palansahan tayo sa oras eh. Tama po ba? Di ba, sino dito yung hindi naghahabol ng oras nila? Lahat tayo naghahabol ng oras. Tama po ba yan? Ginagawa natin kalaban yung oras. Alright, sabihin natin sa oras, o ikaw, ludig ka, ako rectim ako, pangunahan tayo. Madalas ganyan tayo araw-araw, tama po ba yun? But again, sabi ko dito, sa celebration ko na ito, let us invest and spend time together to build a united
stronger, and loving family of God. Ano man po nasa isipan natin ngayon, ano man po yung mga nakatago pa natin diya, okay? Alisin na po natin ito for us to enjoy this day. Because this is a precious day that the Lord has made for all of us. Amen? Sabi ko nito, kapag tayo ginagawa natin kalaban ang angkay, sabi ko dito, madalas, hinahabol natin ang oras. Madalas, nagpupuyat tayo. Tama po ba? Sino dito madalas puyat? Eh, kanina sabi niya, favorite time namin, gabi kasi doon na kami napupuyat. Di ho na? Ano ba? Sino ba dito yung madalas nagpupuyat? Diba? Pati sa simpleng tanong, nahihiyapan ko, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako mananakit. Okay? Sabi ko nito, yung bang ilang oras na lang tinutulog natin kasi may kailangan tayong tapusin. Diba? Anong binibig ng pamilya to? Sabi nila, ang favorite time nila with the family is gabi. Kasi yung matapon nila, inuubos nila sa maraming bagay. Tama mo ba yun? Madalas ganito yung ginagawa natin sa oras. Tama? Sabi ko nito, madalas nagpupuyan tayo kasi pakiramdam natin, kailangan tapusin natin itong isang bagay na ito. Hindi pwedeng, hindi ko matapos ito. Tama? Kaya kahit wala ka ng tulog, kahit pagod ka na, pilit ka pa rin gumagawa. Kinakalaman natin ang oras. Sabi ko nito, yan, sa sobrang paklaman natin sa oras, minsan pinagsasabi-sabi natin yung mga ginagawa natin sa buhay. Tama po ba rin? Kasi dito yung nag-multitasking. Isa, dalawa, tatlo, apat, sabi siya. Hindi niya alam kung tataas siya o hindi. Tama? Lahat tayo. Tama po ba? Lahat tayo nag-multitasking. Sabi ko nito, paano yung nag-multitasking? Diba? Meron ba dito yung mga nag-utos ng pinggan habang nag-tiktok? Ha? Meron ba nag-tiktok? Diba? Madalas ganyan eh. Pero sasabihin natin yung oras na gusto mo mag-tiktok. Kaso, inutusan ka lang natin natin mag-ugas ng pinggan kasi wala na kayo magamit na kakainan. Diba? So, ano ginagawa ng ilan? Diyan ko yung cellphone na doon, habang nag-tiktok, nag-ugas ng pinggan. Tama po ba yun? Sabi ko ito, minsan, sasabihin natin yung oras, habang nag-devotion, may iba pa rin tayong ginagawa. Di ba parang paano mo kinakausap ko si Lord, may iba kang ginagawa. Hindi tayo nakakapag-focus sa Lord. Tama ko yun. Sabi ko nito, habang nagkausap ka sa phone, minsan, pinagkasap na natin, nag-bihis na tayo, nag-make-up tayo. Di ba? Sino na gano'n? Pinagsasabihin natin madalas yung oras eh. Tama po ba? Yung mga bagay-bagay. Sabi ko rito, minsan naman, habang nag-bihis, nag-aalmusal, kasi nagmamadali tayo. At nakakalang minsan, hindi na nag-aalmusal. Tama? Sa sobrang busy, sa sobrang pagkahapon natin sa oras. Sabi ko rito, tanong lang, kung kayo po ba lang tatanungin, palagay niyo ba, unahan niyo ba ang oras? Palagay niyo talaga po makakalaban kayo sa oras. Amen? Wala kahit sino man ang masasabi ko na makakalaban sa oras. Hindi kailanman natin matatalo ang oras, mga kapatid. Sabi ko, mahirap kalaban ang oras. Dahil kung mapapansin ko natin, pagod na tayo, pero yung oras, tuloy-tuloy pa rin umiikot. Amen? Diba? Nagpapahinga ka, natutulog ka, pero yung oras nagtatrabaho pa rin. Kaya hindi mo natin matatalo ang oras, mga kapatid. Pero instead na kalabanin natin ang oras, kaibiganin natin ang oras. Amen? Sabi ko ito, nakakalungkot sa sobrang busy natin, sa sobrang kalaban natin ang oras, maraming bagay po tayong napapabayaan. Ano yung mga bagay na yun? Una, napapabayaan natin yung ating sarili. Amen? Tingnan mo yung kagabi mo. Mukha may kayo gano'n yan. O mukha ka ng akin yan. Bilangin mo yung radius na kagabi mo. Okay? Amen? Diba sa tuloy ko, dahil wala na tayong oras para sa sarili
natin, mukha na tayong haggard. Amen? Kahit anong ilang mo ng pruta tayo, wala pa rin nangyayari. Isa sinisisi yung product eh. Tama? Hindi mo wala effective yung product na yun. Pero hindi natin nakikita yung lifestyle natin. Amen? Na dahil marami ng peoples kasi lagi ng kuya. Tama po ba yun? Sabi ko rito, napapabayaan din natin yung ating pamilya. Akala natin sa sobrang dami ng tinatrabaho natin, naalagaan natin yung ating pamilya. Pero totoo hindi po. Napapabayaan po natin yung ating pamilya. Kasi sabi ko rito, wala na tayong oras para sa pamilya natin. Okay. Naalala ko po, nung ako yung nagtrabaho ka, meron ko isang kumpare, kasi taga-Bulacan po siya. Right? At dito kami yung nagtrabaho sa Pasig. So, ginagawa niya, para makatipid siya ng pamasahe, once a week na siya umuwi sa kanila. Okay? Then, nakakalungkot kasi minsan, dahil once a week na siya umuwi ko, minsan hindi pa nangyayari once a week. Bakit? Kasi, pag nagkayayaan ng Friday, so malalasing siya. Hindi siya makakabangon ng Sabado. Mag-iinayaw na siya umuwi kasi linggo na. So hindi siya umuwi. So sunod na linggo, gano'n na naman. Iinom na naman siya ng Friday. Hanggang sa 3 linggo, hindi siya umuwi sa kanila. Then one time, umuwi siya. Pag uwi niya, alam niyo, madaling araw siya umuwi doon sa bahay nila. Habang siya ay kumakatok, lumabas yung kanyang apo. Sabi ng apo niya, Nay, may tao ko sa labas. Nakakalungkot, tama mo ba yun? Nakakalungkot kasi yung ako niya, hindi siya kilala. Kaya ako mga kapatid nawa, huwag po nating hayaan na lamunin tayo ng ating mga kaabalahan sa buhay. Let's treasure our family. Let's have time with our family. Kasi you never know, baka sa susunod ikaw na ang hindi kilala niya. Amen? Sabi ko dito, pangatlo, napapabayaan natin yung ating relasyon sa Panginoon. Wala na tayong oras para sa Panginoon. Sabi ko dito, madalas nakakalimutan na natin yung mga lahat ng bagay na pinagkakabisihan natin ay mula sa Lord. Madalas yung ini-enjoy natin mga bagay-bagay, ito'y galing sa Panginoon. Ako'y naniniwala na hindi ito binigay sa atin ng Panginoon para kalimutan natin siya. Pero binigay ito ng Panginoon for us to enjoy with ourselves, with our family, and lalo-lalo na with Him. Yung magiging grateful natin. Amen? Sabi ko sa Psalms 24 verse 1, sabi niya rito, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Pakinggan niyo yun. Lahat daw ng bagay na narito, walang ibang may-ari kundi ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama. Amen. Kaya madalas na-enjoy natin yung ating cellphones, yung ating mga gadgets. Di ba, mas nagbababan tayo sa ML, mas nagbababan tayo sa TikTok, nagbababan tayo sa marketplace, sa YouTube. Amen. Madalas in-enjoy natin yung mga bagay sa buhay natin na pinigilan ng Panginoon. Nakakalimutan natin at it should be dapat na i-enjoy natin yung nagbigay ng bagay na yun, which is ang ating Diyos. Again, sabi ko dito, napakahalaga po ng oras sa ating buhay. Alam niyo, sabi ko nung isang ano naman yun, pinapagilan na pamilya sa akin yung gold, ng time is gold. Tama po ba yun? Time is gold. Sabi ko dito, kaya na nakakalungkot kasi marami sa atin mali yung pananaw dun sa gold ng time is gold. Yung iba pa sinabi, time is gold, kaya ginagawa nila, talagang nagtatrabaho sila ng sobra-sobra. Imbis na 8 hours, ginagawa nila 16 hours, 24 hours, nagtatrabaho sila. Kasi time is gold para sa kanila. Pero hindi pa ganun yun. Maling pananaw. Amen.
Maling pananaw mo yung sinasabing time is gold, tapos katrabahuhin mo yun, ayaw mo makasaya kasi time is gold, hindi mo yun. Sabi ko dito, ako rin naniniwala, nung sinabing time is gold, sabi ko dito, kasi ang oras ay mahalaga. Amen? Time is gold kasi mahirap itong hanapin. Gaya mo ng gold, mahirap hanapin. Amen? Diba? Kaya minsan, mamaya ha, judge tayo. Ay, kasi may gagawin ako. Ang hirap tayo gumanap ng oras. Tama mo ba yun? Diba? Uy, ano naman tayo? Magkakita tayo ng CD. Ay, hindi kasi mag-aaral pa ako Amen? Hirap tayo maghanap ng oras. Pero hindi lang dito. Kaya time is gold kasi mahirap itong hanapin. Diba? Sino dito nakakita na nagpimina ng ginto? Doon sa mga ilog, sa putikan, diba? Yung iba, sumisisid pa na doon sa bubutas lang ganyan. Tapos sumisisid siya ng ilang feet ang lalim. Kukuha na siya ng tubig. Tapos iaawal ito doon. Ilalagay doon. Tapos sa kanila sasalain ng doon. Ilang oras ang pinukuha nila. Tapos katulad lang yung nakukuha nilang ginto. Ganun kahirap ang ginto. Ganun din naman ang oras. Time is gold. Mahirap mo itong hanapin. Kaya huwag po natin itong aksayahin mga kapatid. Sabi ko ito, napakahalaga na pasinabing time is gold, mahalaga ang oras. Kaya huwag po natin tubusin sa mga walang bagay, walang kahalaga-halagang bagay. O yung mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Sabi ko ito, time is gold, kaya dapat itong i-treasure. Hindi dapat tubusin sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Amen? Diba? Kapag meron ng gold, tinatreasure mo yan Tama po ba yan? Naalala ko po, alam niyo po, si Pastor Minnie po sa akin ng president. Okay? Pagka po aalis, o kung pamilya natin aalis, hindi mo iniiwan yung president din sa bahay natin. Dinadala ko yun. Isa sinusunod ko yun. Okay? Hindi para ipaglabang. Pero iniisip ko kasi nakapasok sa bahay namin, kunin kayo. This is how I treasure that president. Ganun din naman ang oras na kapatid. Huwag natin hayaan na yung oras ay nakawin sa atin. Sabi ng John 10:10, ano sabi ng John 10:10? Dapat ito ang kalaban para magnakaw, pumatay at sumira. The devil, our enemy, is trying to rob your mind. Para mapabayaan mo sa sarili mo. Yung joy, nawawala. Para mapabayaan yung pamilya mo, kaya yung kapayapaan, nawawala. Para mapabayaan mo si Lord. Amen? Napanito ang kalaban tayo para nakawin, patay, pumatay, at magira. Para masira yung ating relasyon. Kaya naman mga kapatid, time is gold. I-treasure po natin ang bawat oras ng aming buhay. Dahil kapag ito po'y nawala, tandaan nyo ang buhay natin walang CCTV. Ang oras kapag nawala, hindi daw natin ito may babalik. Ang oras, kapag namatay, wala akong resurrection. Amen. Kaya gugulin natin yung bawat pagkakataon, i-treasure po natin yung bawat oras sa ating buhay. At ituon natin sa kung ano ang pinaka-mas mahalaga. Ano yung pinaka-mas mahalaga? Yung ating relasyon sa Diyos. Yung ating relasyon sa ating pamilya, yung ating sarili. Bigyan din natin ng oras yung ating sarili, pamilya, at ang ating Panginoon. Alam niyo, isa sabi ko, napakaganda ng na labas ako. Sabi niya, Santi Jose, yung time, iniiba natin yung spelling.
Imbis na T-I-M-E, ang spelling natin ng time, T-H-I-N-G-S. Ginagawa natin things. Amen? Simple lang ang simple lang yung spelling ng time. 4 letters lang. Ginagawa natin time. Amen po ba? Sabi ko nito, alam niyo kung gusto ko nabasa kong word doon sa FB. Right? About doon sa mga tatay. Habang yung tatay niya kung gumagawa ng paperworks, lumapit sa kanya yung bata. Sabi niya, Dad, gaano kalaki ang sinisweldo mo sa trabaho mo? Okay, gaano napakalaki? Okay, sabi ng tatay niya, huwag mo istor ko yung malaki ang sweldo ko. Magkano yung oras mo dahil sa bawat oras, magkano yung kinikita mo sa trabaho mo? So nakulitan yung tatay. Sinagot niya, sabi niya, $100 ang kinikita ko sa isang oras, anak. Kaya huwag mo kong istorbohin. Tupa mo na, at may ginagawa ko. Nanahimik yung bata. Tapos lumapit na sa tatay niya. Kaya Dad, pwede ba ako magiging ng pera? Kahit $50 lang. Sabi ng tatay niya, marami ka ng laruan. Ano na naman yung gagawin mo? Ano na naman yung bibilin mo? Kakakain lang natin ng dinner. Tumihigit ka muna. Pero, persistent yung bata. Talagang porsigido siya. Kahit na 50 na lang na, kailangan mo lang lang talaga. So, nakulitan yung tatay niya. Binigyan siya ng $50. Okay? Kinumagahan, nilapitan niya yung tatay niya ulit. Sabi niya, Dad, binalik niya yung $50. Sabi ng daddy niya, alam mo bibili ka? Opo, bibili ko yung kalahating oras mo para makalaro kita. Sakit ano? Kaya mo kaya? How do we invest our time in our family? Kailangan pa ba ng mga anak natin o ng pamilya natin na bilhin yung oras natin para magkaroon tayo ng time sa kanila? Nakalimutan ko. Ako nag-catch up ako sa kwento mo na yun. Sabi ko dito, tayo kaya kamusta yung ating oras sa ating sarili? Kamusta yung oras natin sa ating pamilya, at higit sa lahat, kamusta yung oras natin sa Lord? Nag-treasure po ba natin yung ating oras sa mga bagay na ito? Sabi ko ito, nawa po kung nakikita natin mahalaga ang ating bawat trabaho, yung ating pag-aaral, yung mga bagay na ginagawa po natin. Higit po natin pahalagahan ang ating sarili, ang ating pamilya, at higit sa lahat, yung ating relasyon sa Diyos. Sabi nga ng Bible, bakit naman ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno, baliwala na. Amen. Sabi ko ito, huwag po tayo magpadala sa sistema ng mundong ito. Okay? Maraming demand ang mundo. Nawa ko, huwag po tayo makisabay doon sa takbo ng mundo. Sabi ko sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mabuhay. Mabuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng matamambang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat puno-puno ng kasamaan at naitig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa NIV version, sabi niya ron, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Napakagandang Bible verse po na ito. Amen. Hindi ko maraming demand, maraming ino-offer ang sanlibutan sa atin for us to have
lack of time para ubusin yung ating oras. Amen? Alam niyo po, nakakabless yung ating Panginoong Kristo. Nakakabless yung buhay ng Panginoon na kung saan, alam niyo, sa lahat po ng nilalang o lahat ng buhay dito sa libutan ito, ang Diyos o ang Panginoong Kristo ang may pinakamalaking purpose na ginawa. Amen. Ang Panginoong Kristo ang masasabi kong pinaka-busy tao. Pero sa kanyang kabisihan, pinag-measure niya yung tayo. Amen. Paano yun? Kasi kahit alam niya na hindi na ko siya aabot ng 60 years old, nag-focus siya kung ano yung purpose niya dito sa sanlibutan. And that is the plain salvation. Amen. Makikita natin sa 4 Gospels, nagpagaling siya, nag-ibala siya, nangaral siya, and yet hindi niya napabayaan magkaroon ng time. Amen. Sa kanyang pananaran, sa kanyang pag-ministry, hindi niya pinabayaan o hindi niya pinagkain yung oras niya doon sa mga bata. Di ba? Sabi ng Lord, hayaan mo siya lumapit sa atin. Pinagpala niya yung mga bata na yun. So imagine, habang nagpupreach o habang nananalay ang Panginoon Kristo, nung nakita niya yung mga apostol na pinagpapawalan ng mga bata, kasi may istorbo siya. Sabi niya, hindi, papuntahin niyo dito. Isa na tayo. Amen. Di mo ba? Ganun po ang Panginoon Kristo. Ganun din naman sa kanyang pag-ministry. Di ba nakita natin sa Bible? Sabi niya doon sa book of John, sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayo ng isang lugar para doon makapagsabi na naman tayo. Kasi alam niya, papunta yung mga alagad niya. Amen. At ayaw ng Lord na yung mga alagad niya ay talagang namunin ng sistema. Ayaw ng Lord na mapapag ng gusto yung kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, magkaroon kayo ng isang lugar para doon magkaroon tayo ng sarili na. See, he spent time with his disciples. Despite sa dami na ginagawa niya, hindi niya kinaligtaan na magkaroon ng oras para sa kanyang mga alagad. Sabi ko rito, yan, magandang anak niya na ilang taon na ng kanyang ministry dito sa lupa, hindi niya ginugol ang kanyang oras sa walang talagang bagay. But nag-focus siya sa kung ano ang pinakamahalaga at kung ano talaga ang layunin niya rito. At ito ay nagligtas sa bawat kaluluwa mo. Sabi ko rito, yan, meron din naman po sa umaga po ito, gawin po natin desperate ang time. Huwag po natin kalabanin ng time. Amen. Huwag po natin itong huwag po tayo magpapalisahan dito sa time. Ba't gawin natin itong desperate? Sabi ko dito, how can we become our friend? Paano nga ba natin magiging kaibigan ng oras? Una, ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Imbis na mabalisa ka sa sobrang pagkahabol mo ng mga bagay-bagay, ipagkatiwala mo sa Lord. Amen. Sabi ko sa Psalms 73 verse 28, ngunit sa sarili tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos mananatili ako, sa piling ng Panginoong Yahweh ako mapanatan, ang kanyang ginawa ay aking iyahayan. Amen. Sabihin, imbis na mapapit ka ng gusto, sa sobrang pagkahamon mo, imbis na mapabayaan mo yung sarili mo, gawin mo kaibigan ang oras. At ano ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon? Pangalawa, gawin natin kaibigan ng time, paano? Sa pamamagitan ng impression ito at i-enjoy natin ang bawat pagkakataon. Ano sabi ng Matthew 6:21? For where your heart is, there will be your heart also. Kung nasaan
ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya kung kayamanan mo ng oras, nandun ang kayamanan mo, andun ang puso mo. Hindi mo siya kakalabanin, kakaibiganin mo siya. Amen? Sabi ko ito, every day, God bless us each morning for us to treasure it and enjoy and together, sabi ko ito, with our family, friends, and with the Lord. Sabi ko dito, yan. Nawa ko, sa umaga po ito, ganito po yung gamit natin. I-treasure po natin yung oras po natin ngayon. Itong family din ito, i-treasure po natin ito. Amen? Sabi ko ito, yan, sino din yung mga parents? Taas mo kamay. Yan. Parents, kayo lang po mga parents. Meron ko kasi yung tanong. You love your family. Kung mahal mo ang iyong pamilya, give them the gift of life. Sa mga anak ko, kayo may mga anak. Sa mga anak, sige, kayo po meron. Meron dito kung tanong. Sabi ko dito, do you love your parents? Mahal niyo ba ang inyong mga magulang? Hindi niyo mahal? Sabi ko ito, kung mahal ninyo ang inyong mga magulang, give them time para magpakita mo kung gaano mo sila pinapahalagahan. Honor your parents, mga kapatid. Yung mga asawa, mag-asawa. Sige, pinanin niyo yung mga asawa ninyo. Asawang lalaki. You love each other. Amen? If you love each other sa tingin, set a time to enjoy one another. Bawat oras mo ay mahalaga. Tignan niyo po sila bilang ginto. I-treasure niyo po sila. Amen? Lastly, para po sa ating lahat, do you love the Lord? If you really love the Lord, give Him the time that He deserves. Hindi yung pagwala ng ginagawa sa akalamang mag-pray. Pag tapos na yung ginagawa mo sa akalamang mag-devotion. Kapag libre ka lang sa kakalagdagan sa mga gawain. If you really love the Lord, give Him the time that He truly deserves. Gaano mo nga pinamahal si Lord? Again, nagyan ko po yung sinabi ng Ephesians 5:16. Samantalahin ninyo ang pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sa pagkatulong-pulo ng kasamaan ang daigdig ng Lord. Ang ganda yung nabasa yung sinabi nung manunulat na si Thompson. Okay? A.W. Thompson. Sabi niya dito, time is a resource that is not renewable. Tama nga naman. Amen? Time is a resource that is not renewable and not transferable. Hindi mo natin pwede ipasa ang oras. You cannot destroy it. Slow it up, hold it up, divide it up, or give it up. You can hold it or save it for a rainy day. When it's lost, it's unrecoverable or unrecoverable. Wait up po. Yeah. When you kill time, remember that is not no resurrection. Kung ito ang oras, hindi mo ito may papasa. Hindi wala akong renewal ang oras. Amen? Hindi mo ito katulad ng pagkain na pwede mo i-store para pag nagdating ang ulan, bilang kuha ka. Tuloy-tuloy po ang oras. Sabi ko ito, kaya samantahin po natin ang bawat pagkakataon na makikin po natin kasama ang ating mga mahal sa buhay at mapaglingkuran natin ng lugar sa ating Panginoon. Dahil ang paglingkod sa Diyos, sabi ko ito, we are investing time for eternity.
And since gusto pa po ay family day, sabi ko dito, samantalin po natin ang bawat oras na ibinigay sa atin ng birthday, umaga po ito, for us to enjoy one another with unity and love. Maaaring sabi ko ito, Lord willing, marami pang susunod na family day. Amen. Lord willing, sa susunod na taon, may family day na naman. Okay? Pero masasabi ko kahit ilang family day pang dumating, gaya yung sinabi ni Tozer, hindi mo renewable. Ibig sabihin, ano man po yung mangyayari ngayong araw na ito po'y para sa araw mo na ito lamang. Maaaring makulit yung family day, pero hindi na makulit yung pagkakataon na ganito sa araw na ito. Kaya sa magpalahinga po natin itong oras na ito, itong araw na ito, para ma-enjoy natin ang bawat isa. At higit sa lahat, ma-enjoy natin yung pasensya ng Lord. Amen. Sa tulad dito, ano man po ang mangyari ngayong araw, ngayong umaga po ito, hindi na po natin mauulit sa mga susunod pang pagdiriwang ng family day. Kaya let's treasure it. Let us enjoy it. At higit sa lahat, let us create new memory. Punuin po natin ang kagalakan ng araw mo na ito para sa kalwalhatian mo ng Panginoon. And may the Spirit of the Lord be with us all sa umaga po ito. Sa ating pagdiriwang ng family day, nawa ko ma-experience natin. Again, hindi ko, alisin na po natin lahat ng kahit na hiya sa ating katawan. Okay? But, let's create a new memory. Amen? I-enjoy po natin yung oras na ito, yung araw na ito. Kasi, you never know. Sa susunod na family day natin, iba na yung ka-teammates mo. Amen? Sa susunod na family day, siguro, dito sa Yellow Team, kung sino dito yung pinakamagaling, mapupunta na siya sa peak. Di ba? Masasabi niyo sa akin, nandun siya sa napunta siya sa suwato, sa peak. Magaling pa naman siya noong last year. See, hindi po kasi recoverable ang oras. Hindi natin ito pwedeng i-store. Hindi natin pwede sabihin natin sa teammate natin, uy, next family day, ito lang mag-grupo namin. Hindi pwede gano'n. Kaya sino man po yung mga kapit ninyo, sige, tapingin nyo, sabihin ko, salamat, ikaw ang kapit ko ngayong umaga. Praise God. And let's enjoy and treasure your team, mga kapatid. Okay? Again, ulitin ko, kaya nagpupunta natin sa apat na grupo, hindi mo para tayo magkaroon ng division. Pero para mas ma-enjoy natin yung bawat games. Kasi imagine nyo yung bawat games na wala kang kalaban. Diba? Na-imagine nyo ba naglalaro ka ng chess mag-isa? Sino dito naglalaro ng badminton mag-isa? Diba? Yung magpapano mo na naglalaro, tatakbo mo sa kabilang net, sasagutin mo. Diba? Growing mo. Amen? Tama ko ba yun? So, ganun din lang yung araw mo na ito, mga kapatid. Let's treasure the time that the Lord has given us. Itong family day ko na ito, hindi po ito pinahintulutan ng Panginoon para lang sa wala. Hindi ito binigay ng Lord sa atin para wala na, para lang pumunta lang tayo dito, para maglaro na. Hindi po. Pero binigay ito ng Panginoon sa bawat isa po sa atin to build a deeper, stronger, loving family of the Lord. Amen. Kaya mamaya huwag mo kayong mahiya. Okay? Pag naglaro tayo, pag kumain tayo, huwag mo kayong mahiya. I-treasure po natin. Eh, hindi naman kayo, kumakakon pa. Sorry. Hindi ba ako yung buwan? Ito ba yung natakaw pa? Sorry kung sinasadya, nakakalimutan lang naman. Amen. Ano na yung kung nagpa ka? Amen. Ano na yung kung madali lang hingali? Ano na yung kung hindi ka marunong mag-basketball? Sino hindi ka marunong mag-basketball? Kasi ba ba? O meron tayong mag-basketball na yung family din na ito. Kita nyo? Last year, wala tayong basketball. Pero may
Amen? Kasi ano, ang bawat pagkakataon na iiba. Hindi na pwedeng balikan. Kaya, again, i-pressure na po natin ito. Nais ng Lord, itong family din ito, ay i-pressure natin. Amen? Tayo po natin masakay, tayo po manalangin sa Lord. Pagpapandan Lord, sa umagang ito, maraming salamat Lord sa iyo salita. Patuloy Panginoon, Panginoon, ilumalapit sa iyo Lord Jesus.